Isang kathang-isip na kwento mula kay Marjun Agan, naway magsilbing aral at inspirasyon sa lahat, at ang mga larawan ay pawang kathang-isip lamang. Sa isang baryong palibhasay tahimik at puno ng lunti ang bukirin, may isang lalaking ang puso ay tila lupaing tuyot at matagal nang hindi diniligan ng pag-asa. Ang kanyang pangalan ay Ando, isang amang nabigo, nasaktan at halos sumuko hanggang sa matutunan niyang ang bawat tanim ay may panahon ng pamumulaklak. Si Ando ay dating masayahin, pero nang pumanaw ang kanyang asawa sa gitna ng tagtuyot, tila nadama rin ng kanyang puso ang init ng araw. Nawala ang sigla at tila nawala na siya ng dahilan upang mabuhay. Iniwan siya ng asawa na may isang anak na babae, si Ira, 7 taong gulang. Ngunit sa halip na alagaan ito ng buong puso, si Ando ay naging tahimik, malayo at halos hindi na nagsasalita. Walang silbi ang pagtatanim kung sa huli wala ka ring makakasalo. Ito ang madalas niyang bulong sa sarili habang nakaupo sa harap ng bakanteng lupang dati taniman ng kanyang asawa. Isang araw, dumating si Ira galing sa eskwela na may hawak na munting pakete ng buto. Ipinagkaloob daw ng guro nila sa lahat ng estudyante. Isang hamon na magtanim at alagaan ito sa loob ng 1 buwan. Masaya si Ira, ngunit malamig ang tugon ni Ando. "Tay, pwede po ba tayong magtanim sa lupa ni nanay?" Hindi sumagot si Ando. Tumalikod siya. Pero kinagabihan, habang tahimik na binubuksan ng baul ng kanyang yumaong asawa, nakita niya ang dating diary ng taniman nito. May mga guhit, tula, at pangarap para kay Ira. Doon siya napahinto, at sa unang pagkakataon, napaluha siya. Kinabukasan, maagang bumangon si Ando. Tahimik, ngunit may hawak na pala. Tinawag si Ira at sabay nilang hinukay ang unang butas sa bakanteng lupa. Hindi naging madali. Mainit, mabato ang lupa, madamo, pero araw-araw nilang binisita at diniligan. Isang buto ng sunflower ang itinanim nila at habang ito'y lumalaki, unti-unti ring bumabalik ang mga ngiti ni Ando. "Tay, parang mas gumagaan na po ang loob ko sa tuwing magtatanim tayo." "Ako rin anak, para bang may tumutubo ulit sa puso ko." Lumipas ang mga linggo. Di lang isang sunflower ang tumubo, kundi isang munting hardin ng iba't ibang tanim. Okra, talong, sitaw, at bulaklak na paborito ng kanyang asawa. Ang dati tahimik na bakuran, ngayon ay masigla at kulay berde. Dahil dito, napansin sila ng mga kapitbahay, humingi ng buto, nakiusap magpaturo, at si Ando, masaya siyang nagturo. Tinuruan ng mga bata sa baryo, ibinahagi ang kaalaman mula sa diary ng kanyang asawa. Isang araw ng tag-ulan, nilapitan siya ni Aling Mila, ang matandang kapitbahay na minsan niyang naalipusta noong panahon ng kanyang lungkot. "Aling Mila, Ando, iba ka na ngayon. Ang dami mong natulungan. Parang tanim, kahit pa halos mamatay, namumulaklak pa rin. Maraming salamat po. Natutunan ko na kahit anong sakit, may panahong hahupa."
kailangan lang alagaan, gaya ng mga tanim. Pagkalipas ng ilang taon, ang bakuran ni na Ando ay naging hardin ng komunidad. May mga estudyanteng dumadalaw, may mga nanay na natutunang magtanim, at si Ira, isa ng dalagita, ay lumalakad sa mga tanim ng kanyang ina at ama, punong-puno ng alaala at pag-asa. Minsan, habang nakaupo si Ando sa ilalim ng puno, binuksan niyang muli ang diary ng kanyang asawa at isinulat, "Sa bawat butong itinanim ko, may bahagi ring nabuhay sa akin. Salamat, mahal, sa lahat ng iniwan mong tanim." Aral ng kwento. Ang tunay na tanim ay hindi lamang sa lupa, kundi sa puso. At sa tamang panahon, kahit ang pusong tuyot ay muling mamumulaklak.